Kabanata 6121. Tama ka, nagbago na ang panahon. Biglang nagsalita si Harvey sa gitna ng crowd. Mabilis na lumabas ang hindi masabi na aura. Kung ikukumpara sa malamig na aura ni Naruse, ang kanya ay napuno ng walang anuman kundi banayad na parang sikat ng araw. Gayunpaman, ang aura ay higit pa sa sapat upang ganap na sugpuin si Naruse. Sampal. Bago pa man makabalik si Naruse ang kanyang pakiramdam, nasampal na siya sa mukha. Oh! Si Naruse, na may kontrol sa lugar sa kanyang napakalaking lakas, ay agad na pinalipad habang nanginginig ang kanyang katawan. Napasandal siya sa isang pader, at nag-iwan ng malalaking bitep, bago siya dahan-dawang dumausdas pababa. Nang makita iyon, lahat ay tila naging matamlay. Natigilan din si Amos. Maging si Milan ay nawala na agad ng loob. Walang nag-iisip na may makakapagpapalit ng ganito kabilis. Sino ka? Natisod si Naruse sa lupa, na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Alam niya kung gaano kalakas si Harvey. Kaya naman wala siya kundi puno ng takot. Hindi lang isang sampal ang binigay sa kanya ni Harvey, saliado na rin agad ang kanyang aura. Wala siyang pinagkaiba sa isang lumpo sa puntong ito. Hindi mo naaalala ang boses ko. Casual na hinubad ni Harvey ang kanyang mask, at inilagay ito sa mesa. Naaalala mo ang hitsura ko, hindi ba? Harvey York. Agad na nagdilim ang mukha ni Naruse, at likas niyang naisip ang umatras. Lumabas si Amos mula sa kanyang sopa na may nakakatakot din na hitsura. Sa labas ng sitwasyon sa outskirts, si Harvey ay marahil ang tanging tao na makakapagpabago ng mga alon. Sa pagtatapos ng araw, ang 4 na dakilang tribo at ang Wolven tribe ay nakikinig sa kanyang mga utos. Si Neil, ang tagapagsalita para sa mga benepisyo ng pamilyang Osborne, ay may malaking pabor din kay Harvey. Malamang na may lakas ang small sect na labanan si Harvey, ngunit bago yun isinasaalang-alang ang lahat. Kalmadong lumabas si Harvey, at dali-daling pinigilan si Naruse. Sinasabi niya sa lahat na kahit ang small sect ay walang kapangyarihan na labanan siya. Nagkatinginan ang karamihan. Ang sitwasyon ay talagang isang roller coaster ng mga damdamin. Kapag naisip ng lahat na tapos na ang lahat, may bagong lalabas. Maging si Milan, na tila mataas at makapangyarihan noon, ay hindi maglakas loob na magsalita. Naalala niya ang nangyari sa kapatid niyang si Clyde. Ang prinsipe ng pamilya noon ay dumanas ng malaking pagkatalo laban sa isang lalaking may pangalan na Harvey. Ang lalaking ito, ano? Hindi ba ako welcome here? Ngumiti si Harvey sa mga tao. Wala akong pakialam sa pagpunta ni Stephen dito para sa paliwanag, ni hindi ko pinansin ang mga pekana ng small sect. Wala sa mga iyon ang mahalaga. Ngunit kapag ang aking bansa ay patuloy na iniinsulto, ako ay lubos na nagagalit. How about this? Naruse, right? Lumuhad ka at humingi ng tawad sa sinabi mo, and I can consider not getting involved. Paano ang tunog na iyon? Nagsorry na kayo minsan sa mga dyaryo. Ano pa ang pangalawang gagawin? Tama, isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Harvey, ngunit ang mahinahon niyang salita ay agad na tumagos sa puso ni Naruse. Harvey, kinagat ni Naruse ang kanyang mga ngipin na may mabangis na ekspresyon. Walang miyembro ng pamilyang Toyotomi ang luluhod. Gusto mo, sa ibabaw ng patay kong katawan. Gusto mo na bang mamatay? Tumango si Harvey. Kung gayon, tutulungan kita. Casual na kumuha ng baril si Harvey mula sa isa sa mga security guard at tinanggal ang safe tie lock nito saka ibinato sa harap ni Naruse. Ngayon, mayroon kang tatlong pagpipilian. Either you shoot yourself and show just how proud you are. O lumuhad ka at humingi ng tawad. Of course, you can try shooting as well. I suggest you don't try that, though. You'll end up horribly if you do. Bahagyang napangiti si Harvey habang patuloy na nabalisa si Naruse sa kanyang mga sinabi. Naruse was already at his wits' end after his aura was completely sealed. His eyes keeps twitching, not knowing what to do at that very moment. Matapos huminga ng malalim, inipon niya ang huling bahagi ng kanyang lakas ng loob para itutok ang baril sa ulo ni Harvey.
Sa kabila nito, hindi niya hinila ang gatilyo. Pinili mo ang pinakamasama pagkatapos ng lahat. Napabuntong hininga si Harvey bago tumingin sa paligid niya. Dahil may tumutok ng baril sa aking kaligtasan. Natural lang na self-defense kung hindi ko sinasadyang mapatay siya, tama ba? Naningkit ang mga mata ng lahat. Niloko mo ako, bakla. Bulalas ni Naruse habang nagngangalit ang mga ngipin. Niloko kita. Sa tingin mo may karapatan kang gawin iyon. Humakbang si Harvey, at tinapik si Naruse sa kanyang mukha. Pull the trigger already. Kapag tapos ka na, I'll have a proper reason to take down you. So stop wasting my time already. Do it, you bastard. Hindi magawa ni Naruse ang gatilyo. Ang kanyang huling katahimikan ay nagpaunawa sa kanya na hindi ito mahalaga, kung ihahambing sa lakas ni Harvey. Ganun pa man, tinitigan niya ng masama si Harvey. Sampal, anong tinitingin-tingin mo? Itinaas ni Harvey ang likod ng palad niya pasulong. Hindi ka pa ba nakakita ng lalaking kasing gwapo ko dati? Sampal, may tanong ako sa'yo dito. Are you mute or something? Sampal, hindi ba't ngayon lang kayo kumikilos ng mataas at makapangyarihan? Pagkatapos ngayon, lumaban ka na. Natahimik ang buong lugar habang walang humpay na sinampal ni Harvey si Naruse. Walang nag-iisip na magiging ganito kabaliw si Harvey. Hindi lang niya nirerespeto si Naruse at ang pamilyang Toyotomi. Ang reputasyon ng buong Island Nations ay itinapon din sa bintana. Hindi ba siya natatakot sa Island Nations na ilagay siya sa isang hit list? Si Stefan naman, ay sobrang refresh. Lahat ng sama ng loob niya ay inilalabas sa isang lakad. Sa mga mata niya, totoong lalaki ang kaharap niya. Walang pagdadalawang isip, mabilis niyang ikinaway ang kanyang kamay. Humakbang pasulong ang mga miyembro ng Inner Temple, at ganap na handang kumilos. Isang malaking away ang maaaring sumiklab anumang oras. Kahit na pagkatapos ng lahat ng nangyari, nanatiling nanlilisik si Naruse kay Harvey. Makalipas ang mahabang sandali, dumilim ang liwanag sa mga mata ni Naruse at tuluyan na siyang kumalma. Natural lang na nakakahiya ang hindi pagkakaroon ng lakas ng loob na hilahin ang gatilyo. Ngunit kung gagawin niya ito, wala siyang paraan upang mahawakan ang mga kahihinatnan. Tuluyan na siyang pinigilan ni Harvey. Ang lakas mo, lakas talaga, sabi niya pagkatapos bumantong hininga. I admire you. Inaamin ko na wala rin akong magagawa sa'yo. Humihingi ako ng tawad, hindi lang sa nangyari ngayong araw, pati na rin sa pagpatay kay Stefan. Sorry. Agad na tinamad ang mga tao matapos marinig ang sinabi ni Naruse. Is he really giving up? That's not enough. Ngumiti si Harvey kay Naruse. You should have more sincerity in your apology. There's simply no weight in your words right now. You get me, di ba? Nagnganga ang mga ngipin ni Naruse. You better know what's good for yourself, Harvey. It will not end well for you if you don't. Bang! Nilalaro ni Harvey ang isa pang baril sa kanyang kamay, saka hinila ang gatilyo. Lumipad ang nakakapasong bala sa ulo ni Naruse, dahilan para malata ang kanyang mga paa hanggang sa muntik na siyang mahulog. Malinaw na si Naruse ay hindi kasing takot gaya ng inaakala niya. Ito ay normal lamang, dahil siya ay mula sa isang mayamang pamilya, siya ay naging layaw sa kanyang buong buhay. Gaano man siya kabangis at kahanga-hanga, hindi niya gugustuhing mamatay bago masiyahan sa kanyang buhay ng lubos. Isang malamig na panginginig ang damaloy sa kanyang gulugod nang siya ay nasa bingit ng kamatayan. Sorry, anong sinabi mo? Hindi kita narinig ng malinaw. Napangiti si Harvey. Ano yun tungkol sa pag-alam kung ano ang pinakamahusay para sa aking sarili? Isang nakakakilabot na ngiti ang ipinakita ni Naruse. Nagkamali ka ng narinig, Sir York. Sabi ko bibigyan kita ng paliwanag na makakapagpaaya sa'yo. Mabilis niyang pinunit ang isang tseke, at nagsulat ng isang string ng mga numero bago ito inilagay sa mesa. These are all the funds under my authority. Consider this a mental loss fee. Other than that, pinuntahan ni Naruse si Stefan at sinampal ang sarili, saka maayos na pinutol ang braso. I'm sorry sa lahat ng nangyari, Consul. Masaya ka ba sa lahat ng ito?
Sapat na ang determinasyon ni Naruse para takutin ang lahat ng nasa paligid niya. Sumuko na siya sa puntong ito. Diretso rin ang ginawa niya. Si Stefan ay likas na tumingin kay Harvey, hindi man lang tumitingin sa tseke. Not bad, casual na sabi ni Harvey. Ang sabi, sana wala na sa iyong mga tao ang magpakita sa outskirts mula ngayon. Tumingin ng malalim si Naruse sa mga mata ni Harvey bago yumuko sa harap niya. Pagkatapos ay winagaway niya ang kanyang kamay, at umalis kasama ang kanyang grupo ng mga tao. Walang sino man ang nag-isip na ang bida ng palabas ay aalisin ito ng masama. Ang lugar ay sobrang awkward. Kung tutusin, ito ang piging ni Amos na naimbitahan ni Naruse. Dahil wala na ang bisita, ano ang silbi ng tinatawag na piging? Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Nang walang nakakaalam kung paano magre-react sa sitwasyon, mahinang pumalakpak si Amos. Sa ngalan ng Small Sect, nagpapasalamat ako sa iyo. Kung wala ka, hindi namin malalaman na walang awa ang mga Islander para pumatay ng isang consul. Mayroon akong salungatan kay Stefan, ngunit wala itong kinalaman sa kanila. Mula ngayon, kaibigan ko na kayo. Kahit sino pa ang kumuha ng control sa Small Sect sa hinaharap, hinding-hindi ito magbabago. Nagpakita si Amos ng magiliw na tingin sa kanyang mukha, at halatang sinusubukan niyang pumunta sa madaling paraan. Sa katunayan, aalis na siya pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Sapat na ang mahinahong salita ni Harvey na ikinagulat ng buong karamihan. Tumigil si Amos sa kanyang kinatatayuan, at tumingin muli kay Harvey na may malalim na pagsimangot. Muling tumahimik ang karamihan. Maraming tao ang natigilan, iniisip kung ano ang pinaplano ni Harvey na gawin sa isang napakahalagang sandali. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang manginig matapos malaman ang sagot. Bahagyang tinapik ni Harvey ang balikat ni Amos, na may ngiti sa labi. Hindi ito ang una o pangalawang pagkikita natin, young master. Wala akong pakialam sa sitwasyon ng Small Sect noong una. Naisip ko pang ang harapin ang problema mo. At gayon paman, patuloy kang tumatawid sa aking linya hanggang sa punto na tayong lahat ay nakatayo dito ngayon. Maybe I should just deal with you once and for all. Natigilan si Amos bago sinaman ng tingin si Harvey. Namimili ka na ba ngayon? Hamalakhak si Harvey. Hindi eksakto. Ang sabi, ang aking pasensya ay palaging nasusubok. Dahil nandito naman tayong lahat ngayon, baka ako na rin ang bahala sa problema ko, diba? Bitawan mo ang seven-eyed beads. Tumigil ka na rin sa pagiging young master. Kung tutusin, medyo nag-aalala akong magkaroon ng isang traidor na tulad mo sa posisyon na ito. Ang mga salita ay agad na natigilan sa karamihan. Hindi akalain ng mga taong nakakilala kay Harvey na magiging ganito siya ka-dominante. Pinipilit niya ang young master na umalis sa kanyang posisyon. Nanliit ang mga mata ni Amos, at ang hangin sa paligid niya ay bahagyang lumamig. Ito ba ang iyong tunay na intensyon? Napangiti si Harvey. Not really. There are things that I have no choice but to deal with, though. Huminga ng malalim si Amos, pinipigilan ang sarili sa paghampas. It's a shit that you have no say in both those matters. Pero kung talagang isasama mo ang sarili mo, maaaring bigyan kita ng pagkakataon. Pagkalipas ng 3 araw, sa seremonya ng Small Sect, sasalubungin ka ng Small Sect sa Aidnar Temple. Sa oras na iyon, lahat ng 3 malalaking templo at ang 9-eyed beads ay magtitipon. Kung talagang iniisip mo na ikaw ay makapangyarihan sa lahat, kung gayon, kunin mo sila. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6125. Si Amos ay nagiging desperado sa puntong ito. Mula sa puntong ito, hindi na kailangang itago ang anuman. Walang punto. Dahil nilinaw na ni Harvey ang lahat, kailangan niyang lumaban sa buong lakas niya. Siyempre, itigil mo na lang ang pagpapanggap kung hindi ka mangangahas. Ako ang young master ng Small Sect, at ang isang tagalabas na katulad mo, natigilan si Amos.
Sampal. Bago pa siya matapos magsalita ay nasampal na siya sa mukha. Nagle-lecture ka ba ngayon? Pagkasabi noon, pinunasan ni Harvey ang kanyang mga daliri. Umalis siya kasama si Stephen at ang iba pa pagkatapos. Ang lahat ay nagsiwalat ng kanilang tunay na intensyon. Gayunpaman, walang punto sa pagpatay kay Amos dito. Ang kailangan ni Harvey ay ang pagbangon ni Stephen sa kapangyarihan. Sa ganoong paraan, magagawa niyang ganap na kontrolin ang sitwasyon. Ang seremonya ng Smalt Sect ay isang magandang pagkakataon para mangyari iyon. Ano? Si Harvey na walang respeto kay Neruse. Binantaan pa niya si Amos na susuko sa posisyon niya at sa eyed beads. Ibig sabihin nasa kanya na yung dalawa. Sa loob ng meeting room ng Border Force, isang ordinaryong lalaki ang naglalaro ng maskara na may sagisag ng kordero. Isa ito sa mga pinuno ng 12 sangay sa lupa, si Rao. May pagtataka sa mukha ni Rao. Ang taong nasa harapan niya ay walang iba kundi isang commander ng Border Force na hindi kailanman nagpakita ng kanyang mukha sa publiko, si Alma Jean. Sa sandaling ibinaba ni Rao ang kanyang telepono, sinabi ni Alma, "Anong nangyari?" Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Rao. "Mukhang nagkamali tayong dalawa. Naisip natin na hindi isasama ni Harvey ang kanyang sarili. Hindi lang iyon ang ginawa niya, ngunit kontrolado pa niya ang buong sitwasyon." Si Amos ay nagdusa ng malaking pagkalugi, at ang mga taga-isla ay ganap na hindi iginagalang din. "Natatakot ako na may malalaking pagbabagong magaganap sa Smalt Sect sa lalong madaling panahon." Dahan-daang dinaanan ni Rao ang impormasyong nakuha niya kay Alma, at bakas sa mga mata niya ang galit. Ayon sa plano ng Evermore, ang Nine-Eyed Beads ay dapat na tipunin pagkatapos ng pagtaas ng kapangyarihan ni Amos. Sa ganoong paraan, madali nilang makuha ang mga kwintas. Dahil sa nangyari sa outskirts, nagpakilos sila ng maraming eksperto mula sa Amerika at island nations. Mayroon ng 4 na Gods of War na ginamit. At gayon paman, lubusan pa rin silang natalo. Si Rao, na umaani ng mga gantimpala habang nagtatago, ay halos hindi maitago ang galit sa kanyang mga mata sa puntong ito. May seremonya ba ang Smalt Sect makalipas ang 3 araw? Humigop si Alma ng kanyang kape, na nagpakita ng kakaibang tingin. Si Amos ay hindi dapat magpadalos-dalos, at hindi ba niya alam na wala nang babalikan kung mangyayari iyon? Kung tutusin, ayon sa mga tradisyon, gagamitin ng Smalt Sect ang lahat ng eyed beads para sa isang ritual. Kapag nangyari iyon, hindi niya maitatago ang kanyang intensyon kahit na gusto niya. Wala siyang pagpipilian sa puntong ito, mahinahong sagot ni Rao. Nakipaglaban si Amos kay Harvey ng ilang beses noon at medyo natalo. Ngunit walang sinumang tagalabas ang nakakaalam tungkol dito. Ngunit ngayon, siya ay ganap na hindi iginagalang sa harap ng maraming tao. Maging ang kanyang panauhin ay kailangang tumakbo palabas ng lugar dahil kay Harvey. Ang kanyang plano ay isang kumpletong kabiguan. Sa ganitong mga kalagayan, kung iisipin mula sa kanyang mapagmataas na ugali, natural lang sa kanya na pumasok lahat. Kumatok si Rao sa mesa. Sabi na, baka hindi rin magkamaling maglaro. Kung tutusin, ang kanyang reputasyon ay nasira na sa puntong ito. Imbes na patuloy na paglaruan si Harvey at pagtripan ang bawat kilos nito. Mas mabuting labanan na lang siya ng direkta. Maaaring hindi siya matalo kung ipinakita niya ang tunay na lakas ng Smalt Sect. Sabi nga, hindi mangyayari ang ganoong kalaking sugal noong una. Hindi naman ordinaryong tao si Harvey. Kumerba ang manipis na labi ni Alma. Siyempre hindi, baka matalo ito ng maayos ni Amos. Kung mangyayari iyon, makukuha ni Harvey ang Nine-Eyed Beads. Lahat ng sikreto ay mabubunyag din sa kanya. Walang kwenta ang mga plano natin kung ganoon. Si Rao ay tila kalmado gaya ng dati matapos marinig ang mga salita ni Alma. Kung ganon, sasali ka pa ba o hindi? Tanong niya pagkaubos ng tsa niya. Of course I am. Bakit hindi? Hindi gaanong nagpakita ng emosyon si Alma. Judging from the news, hindi pa pumayag si Harvey na lumahok sa seremonya. Pero kung ihahambing sa kasalukuyang sitwasyon, malamang na mangyayari iyon.
Hindi mahalaga kung sumang-ayon si Harvey o hindi, ang kakalabasan ng labanan ay magpapasya sa seremonya. Natural lang naman na pareho tayong sumali, di ba? Kinabukasan, sa hapon, tila medyo madilim ang kalangitan habang bahagyang bumuhos ang ulan. Bumaba ang temperatura sa labas, na para bang taglamig na. Nag-enjoy si Harvey sa kanyang tsaa, na nakaupo sa kanyang balkonahe habang nakatingin sa disyerto sa malayo. Mababang mga yapak ang narinig sa likuran niya. "Mr. Stephens asking to see you, Sir York," tahimik na sabi ni Romana. Sumenya si Harvey na yayain si Stephen bago magpalat ng damit. Hindi gaanong namamaga ang mukha ni Stephen, at ang kanyang aura ay naging mas mabagsik din. Gayunpaman, malinaw sa kanyang duguan na mga mata na hindi siya nakatulog noong nakaraang gabi. "Ano, hindi ka makatulog?" Sumulyap si Harvey kay Stephen bago sinenyasan itong maupo. "Kailangan mo ng pasensya para makagawa ng magagandang bagay. Kung hindi mo kayang magkaroon ng ganyan, paano mo makokontrol ang sitwasyon pagkatapos nito?" Napabuntong hininga si Stephen. "Magiging tapat ako, Sir York, wala akong tiwala sa lahat. Ang lahat ng ito ay biglang nangyari. Ako, ang aking guro, at ang Inner Temple ay hindi pa handa. Ang mga posibilidad ay hindi pabor sa atin. Walang pagkakataon na maghihintay para maging handa ka bago magpakita ng sarili. Ang pagsasamantala sa sitwasyon ay kung bakit lumalabas ang isang tunay na lalaki," sabi ni Harvey. "Hindi ka naman nag-share para lang palakasin ako, diba?" Matapos makita ang malungkot na ekspresyon ni Stephen, tumawa si Harvey at iniba ang usapan. Bumalik sa katinuan si Stephen at huminga ng malalim. "Gusto kang makita ng amo." "Ang master." Natigilan si Harvey. "Pwede bang hindi na kayo ng teacher mo ang humawak sa sitwasyon?" Hamalakhak si Stephen. "Nagbibiro ka, Sir York. Hindi mahalaga kung kaya natin o hindi, si Master Robin pa rin ang master ng templo." Hindi siya sigurado sa kanyang paninindigan noon, ngunit hinihiling niyang makita ka ngayon. "Wala akong choice kundi sumama." Medyo nabigla si Harvey nang makipagkita si Master Robin. Sa kanyang isip, ang master ng Inner Temple ay isang bihasang monghe. Gayunpaman, isa lamang itong ordinaryong matandang lalaki. Simpleng damit lang ang suot niya habang naka-arrow sa crossbow niya. Lumipad ang palaso, at isang malakas na kalabog ang maririnig mula sa kailaliman ng kagubatan. Base sa paningin ni Harvey, nasabi niya na maliban sa isang lawin ay may iba pang katulad ng isang maliksi na pusa na nahulog sa lupa. Malinaw na hindi lamang si Master Robin ang napakalakas, ngunit hindi lang siya isang taong walang takot gaya ng iniisip ng lahat. Tinitigan siya ni Harvey na may kalmadong tingin, at walang balak na guluhin ang pang-araw-araw na gawain ni Master Robin. "I'm sorry, Sir York," paumanhin ni Stephen. Ang master ay hindi gustong manatili sa Inner Temple. Siya ay nag-iisa sa mga bakuran ng pangangaso mula pa noong inatasan niyang harapin ang mga bagay sa templo. "Hindi namin siya mahahanap kung hindi siya nagpakita ng kanyang sarili sa unang lugar. Kung iisipin sa kanyang pag-uugali, hindi siya sumasagot sa tawag ng sinuman hanggat hindi niya natapos ang kanyang pagbaril." Ngumiti si Harvey, at casual niyang sinimulan ang paggawa ng tea gamit ang tea set sa harap niya. Hindi niya inisip ang sitwasyon, at hindi rin siya nag-alinlangan na gawing kanya ang lugar. Saglit na nag-alinlangan si Stephen. Ang set ng tsaa ay paborito ng kanyang master, at baka magagalit siya ng gusto kung may magbubuhat dito. At gayon paman, nagkunwaring walang nakita si Stephen. Kung tutusin, wala siyang karapatang labanan ang alinman sa mga taong iyon. Swoosh! Nahati ang hangin ng magbubuhos na lang ng tea si Harvey. Isang araw ang naglakbay sa bilis ng kidlat. Si Stephen ay likas na gamulong pabalik na may tumpak na postura at anyo sa kabila ng pagkakaroon ng hitsura ng isang talunan. Casual na kinuha ni Harvey ang kanyang tasa, at humigop bago umiling. Crow! Ang arrow ay tumusok mismo sa tray ng tsaa bago dahan-daang gumalaw-galaw sa isang haba ng buhok sa harap ni Harvey. Malinaw na makikita ang isang butas sa tsarera. Napabuntong hininga si Harvey, hindi umiwas ng tingin.
Ang templo ng Aner ay dapat na medyo mayaman, at sayang ang isang bagay na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar. Tulad ng inaasahan sa nangungunang talento ng nakababatang henerasyon sa outskirts, maaaring maging ang buong desert province. Bago pa makatayo si Stefan na may nakakakilabot na ekspresyon, naglakad na si Master Robon pasulong habang nilalaro ang kanyang pana. Kung kasing ganda mo si Stefan, hindi na kita makikita ngayon. Speaking of, he's quite the lucky man. Nagdulot siya ng matinding problema sa iyo, pero nakuha pa rin niya ang pagkakaibigan niyo. I'm relieved. Ang mga salita ni Master Robon ay may malalim na kahulugan, at tila marami siyang naiintindihan tungkol kay Harvey, kasama kung bakit susubukan ni Stefan na hamunin si Amos sa ganoong sandali. Ang sabi, ipinahiwatig lang niya ang lahat ng iyon nang hindi talaga nagsasalita tungkol dito. Kahit anong mangyari, hindi niya maitago ang paghanga niya kay Harvey. Hamalakhak si Harvey. Nagbibiro ka. Hindi ako taga-outskirts o sa desert province. Sa tingin ko, mas bagay si Stefan sa titulo. Nakaramdam ng kaunting pagmamalaki si Stefan matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Alam niyang wala siyang kalaban-laban kay Harvey, pero medyo masaya pa rin siya matapos siyang purihin ng ganoon. Tumawa si Master Robon habang inabot niya ang kanyang kamay. Ikaw ay talagang kawili-wiling tao, Sir York. Ang ilang simpleng salita mo ay sapat na para pakalmihin ang Inner Temple. I understand you have no interest in the outskirts. This is the best foundation to start our cooperation with. Let's introduce myself. Ako si Robon, isa sa 3 dakilang elder ng Smalt Sect, at ang master ng Inner Temple. Robon. Inabot ni Harvey ang kamay niya na nakangiti. I'm Harvey. Nagkontak ang dalawa ng may surge of energy na parang sinusubukang bumangga sa katawan ni Harvey. Gayunpaman, ipinakita ni Harvey ang kalmadong ekspresyon na parang hindi niya iyon naramdaman. Binalak ni Master Robon na subukan ang tubig ng lakas ni Harvey noong una, ngunit napagtanto niya na agad na nawala ang kanyang enerhiya. Hindi niya maramdaman ang lalim ng lakas ni Harvey. Pakiramdam niya kay Harvey ay ang dakilang asul na dagat, hindi maarak ang lawak at misteryoso. Ginamit ni Master Robon ang enerhiya niya upang subukan ang mga martial artist sa buong buhay niya, ngunit hindi niya naisip na ito ay magiging walang silbi. Ginamit niya ang 70% ng kanyang kapangyarihan, ngunit wala pa rin siyang maramdaman. Interesting. Tunay na interesante. Humagalpak ng tawa si Master Robon. Hindi ako naniwala kay Stefan noong sinabi niyang pambihira ka. Akala ko nagawa mo lang siyang iligtas dahil mahina ang mga Islanders, o nakikipagsabuatan ka sa kalaban. Mukhang minamaliit kita. Bumitaw si Master Robon bago iwinagayway ang kanyang kamay, sinenyasan ang kanyang mga nasasakupan na magpadala ng isa pang set ng tsaa, at nagpaplanong makipag-inuman kasama si Harvey. Hamalakhak si Harvey. Paulit-ulit kang sumubok sa sandaling nagkita tayo. Sinusubukan mo ang aking ambisyon, pagkatapos ang aking kakayahan. Kung mas marami ka pang pagdududa, itanong mo na lang. I'll answer you any way I can. Makabubuting magkaroon ng tiwala sa isa't isa sa ganitong paraan, di ba? Humagalpak ng tawa si Master Robon. Good. How straightforward. It's already quite rare to see a young people do things like this. Hindi mahalaga kung sila ay mula sa nangungunang 10 pamilya o sa 5 nakatagong pamilya. Lahat sila ay nagkukunwaring mature habang patuloy silang humahampas sa paligid ng palumpong, na nagagalit sa mga tao sa kanilang mataas at makapangyarihang saloobin. Westholders like someone as direct as you after all. With that, you'll just start asking. Sa paghusga mula sa iyong kamakailang mga aksyon, pamamaraan, lakas, at background. The outskirts really are not enough to hold you back. Since that's the case, then why stay here? Tinitigil ni Master Robon si Harvey na kumikinang ang mga mata. Natural, ito ang tunay niyang layunin na makilala si Harvey. Walang susunod na hakbang maliban kung naisip niya ang intensyon ni Harvey. Dahil sa Smalt Sect at sitwasyon sa outskirts, ito ay isang napakahalagang sandali.
Gaano man gawin ng Inner Temple ang mga desisyon nito, ang pag-alam sa mga layunin ng mga kaalyado ang pinakamahalagang bagay na dapat gawin. Tumawa si Harvey matapos maramdaman ang direktang saloobin ni Master Robon, at wala siyang balak magtago noon. Mayroong dalawang dahilan, ang isa ay personal, at ang isa ay negosyo. Ako mismo ay interesado sa Nine-Eyed Beads, ngunit hindi ito dahil gusto kong makakita ng buhay na walang hanggan o anumang uri. Interesado ang pamilya ng babae ko sa mga butil. Binigyan siya ng misyon na kunin ang mga ito, at kumilos ako dahil nag-aalala ako sa kanya, na ayokong magdusa siya. Yung babae mo, galing ba siya sa top 10 families? O sa 5 hidden families? Tanong ni Master Robon na may malalim na ekspresyon. Sa nangungunang 10 pamilya, kamag-anak siya ng pamilya Jean. Tumango si Master Robon na may maliwanag na tingin. At paano naman ang negosyo mo? Ang dulong bahagi ay ang hilagang kanlurang hangganan ng bansa. Ang tribo ng mandirigma ay nasa hilaga. Ang gitnang silangan ay nasa kanluran. Ang isang lugar na tulad nito ay madiskarteng mahalaga sa bansa. Ang dulong bahagi ay mahalagang kapantay ng timog silangang hangganan ng bansa. Hindi ko nais na ang taong namamahala sa lugar na ito ay masyadong malapit sa Amerika, sa island nations, o sa warrior tribe. Maging ang tagapagsalita ng kanilang mga interes. Sana makamit ng mga taong may kapangyarihan dito, ang para sa kapakanan ng bansa. Natigilan si Master Robon. Nanginginig si Stefan nang tumingin siya kay Harvey na gulat na gulat. Ang ekspresyon at tono ni Harvey ay tila napakaseryoso gaya ng dati. Patuloy na binago ni Master Robon ang kanyang ekspresyon bago muling nagsalita. Ang Inner Temple ay nakipag-ugnayan sa mga taga-isla noong nakaraan. Hindi rin natin alam kung ano ang dating Master, tumawa si Harvey. Sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang Wolven Tribe at ang 4 na dakilang tribo ay nasa ilalim ng aking kontrol. Ang politika at bahagi ng negosyo ng mga bagay ay hindi masyadong malaking pakikitungo. Kung hawakan natin ng maayos ang underworld, ang hangganan ng hilagang kanluran ay magiging ganap na matatag. At para magawa iyon, kailangan nating harapin ang Smalt Sect. Angkop na tao si Stefan para dito. Kabanata 6130. Siya, kumunot ang noo ni Master Robon. Ang kanyang katayuan, background, at lakas ay malayong mababa kumpara kay Amos, di ba? Nagdilim ang mukha ni Stefan matapos marinig ang mga katagang iyon. Bakit ka pa magsasabi ng ganyan? Sakto na bagay siya dahil dito. Sa ganoong paraan, makikilala niya ang mga taong nagbigay sa kanya ng pagkakataong umangat sa kapangyarihan. Yung recognition talaga ang kailangan niya para maupo ng matatag sa kanyang posisyon. Ito ang magiging dahilan kung bakit maninindigan ang outskirts. Kung tutusin, ang bansa ay puno ng mga natatanging talento. Gayunpaman, ang isang taong nakakaalam ng kanyang mga limitasyon ay nababagay sa aking mga pangangailangan ng higit pa kaysa sa mga talentong iyon. Upang sabihin ito ng tahasan, alam ni Stefan na kung talagang napalapit siya sa mga kaaway ng bansa. Simula noong nakuha ko siya dito sa unang lugar, madali kong maalis ang kanyang posisyon. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Harvey, na parabang ang kanyang mga sinabi ay walang iba kundi ang katotohanan. Parang ang kilos at salita lang niya ang makapagpapasya sa kapalaran ng sinuman. Si Stefan ay nagpakita ng isang kakilakilabot na ekspresyon. He would have lashed out already if those words are said by anyone else. Pero si Harvey ang nagsasalita. Pinag-isipan ni Master Robon ang mga sinabi ni Harvey bago nagpakita ng malalim na tingin sa kanyang mukha. Maya-maya, kumatok siya sa mesa bago muling nagsalita. Tama, prangka ka, kung tutuusin. Maraming beses, ang mga salitang iyon ay maaaring makasakit ng ilang tao, ngunit ito ang pinakamahusay na pundasyon para sa atin na magtulungan. Tapos, kung pleasantries lang ang pinag-uusapan, ang pakikipagtulungan ay tiyak na mabibigo. Sa ngalan ng Inner Temple, sasabihin ko ang dalawang bagay. Number 1, ang Inner Temple ay hindi, at hindi gagana sa anumang puwersa sa labas ng bansa. Kung may mag-isip man lang na gawin iyon, ako mismo ang hahawak sa kanila.
Number 2, sa panahon ng seremonya ng Smolt Sect, ang lead mo lang ang susundin namin. Napangiti si Harvey. Ito ay isang deal, kung gayon. Tama, humagalpak ng tawa si Master Robon. Halika, mag-set up ka ng banquet. Maglalasing ako kay Sir York ngayon. Ang piging ay tumagal ng isang buong gabi. Sinabi ni Master Robon kay Harvey ang lahat habang kumakain sila, kahit na dapat ay ilihim sila. Ang tagapagtatag ng sekta ay walang paraan upang magkaroon ng buhay na walang hanggan sa simula pa lamang. Sabi nga, dahil inukit ng mga ninuno ng Smolt Sect ang kanilang diskarte sa regulasyon ng enerhiya sa mga kwintas, wala na silang natitirang mga lihim na itatago kung ang mga kwintas ay mapupunta sa maling mga kamay. Bukod dito, ang Smolt Sect ay nahati sa 3 magkakaibang paksyon. Sa kabila ng Cronan Temple na tila ito ang nangunguna sa kanilang hindi mabilang na mga laban, ang paninindigan ng Aidnar Temple ay partikular na mahalaga. Itinago ng Smolt Sect ang lahat ng impormasyong ito, ngunit ibinunyag lahat ni Master Robon ng walang pag-aalinlangan. Sa isang banda, nais niyang ipakita ang kanyang sinseridad sa pakikipagtulungan. Sa kabilang banda, malamang na nagpapakita rin siya ng kanyang patunay ng katapatan.